semiotics ang tawag sa pag-aaral ng science. Ang sign ay kahit na anong image na nagre-represent sa ibang bagay. Halimbawa, mga words o salita. Isa pang old school na time device ay ang hourglass. Sa panahon ngayon, makikita itong ginagamit sa mga board games. Pero noong 14th century, madalas itong ginagamit sa mga barko. Late na ay dinagdag ang January at February. Dahil ang February ang may pinaka-konting bilang ng araw, dito na isinama yung extra day kapag mid-year. At pag malapit na ang kaaway ng barko, saka lang nila ilalabas ang tunay na colors o bandila. Sa tulong ng yan. Alamin kung paano sumikat ang kape. Bakit nga ba tayo nananaginip? Saan gawa ang shooting star? Totoo bang humihinto ang puso kapag tayo ay nababaling? Rise and shine, I believers! Let's start the day at magtimpla tayo ng kape. At para makapagtimpla ka yan, kailangan mo muna ng coffee beans. Pero alam mo ba na hindi beans ang coffee beans? Seed ito ng berries na galing sa plant na kilala as Coffea genus. Doon pala galing yung word ng coffee. Pag napitas na yung seeds, iihawin ito at gigilingin hanggang sa maging pino ito. Bigyan mo ito na mainit na tubig at boom! Meron ka ng isang baso ng kape. And did you know, umiinom na rin ng kape yung mga tao sa Yemen noong pang 15th century? Tagal na pala? Noong 16th century, kumalat na rin ang kape sa Middle East, Persia, Turkey at sa North Africa. Early 17th century nang kumalat ang kape sa Italy at sa buong Europe. And from there, nagkaroon din ng kape sa Amerika. 1773 sa Amerika nang maganap ang Boston Tea Party. Nagtatapon ang mga tao ng tsaa sa dagat bilang protesta against sobrang pagtaas ng buwis. After ng War of 1812, itinigil ng mga British ang pagtitrade nila ng tea sa North America. Later on, bumalik din ang coffee industry sa Amerika. And by the 20th century, buong mundo na ang nagkakape. Ngayon, 70 countries na ang may sarili-sariling coffee plants. And most of them ay located sa equator, na perfect environment para magtanim ng coffee beans. Sa Brazil, galing ang 35% ng supply ng kape sa buong mundo. Ang dami nun ah! At isa sa most valuable exports ng ilang developing countries ang kape. Ito rin ang most traded agricultural export at ang second most traded export overall, kasunod ng petroleum. May trivia question ako sa inyo. Anong bansa ang second sa pinakamaraming ine-export na kape? A. Colombia, B. Ethiopia, C. Vietnam, or D. Indonesia? Ang sagot ay Vietnam. Half lang ng coffee supply ng Brazil, yung dami ng supply ng Vietnam. Pero doble ito kaysa sa kasunod na bansa nito. Pwedeng source din ng vital minerals ang kape. Mas pino at may higher amount ng suspended solids ang beans na ginagawang espresso. At sa kada 100 grams nito, meron itong magnesium, B vitamins, niacin at riboflavin. Bukod sa minerals, meron ding taglay na caffeine ang kape. Nagsisilbing pampasigla sa ating central nervous system ang caffeine. Kaya mas alerto at gising na gising tayo. May caffeine din ang ilang fruits, nuts, seeds at leaves. Proteksyon nila ito mula sa herbivores na ayaw sa mapait na lasa. O di kaya ay pantaboy sa ibang plants na sumisibol kalapit ito. Paalala, hindi healthy ang mag-consume ng sobra-sobrang caffeine. Pwede itong maging dahilan ng anxiety o sleep disruption. Dapat sakto lang. Sa pagkain. Tama! Nagkakaroon ng mental at physical deterioration pag over 16 hours ka ng gising. Hindi na makaka-memorize ang brain mo at kung 3 days ka ng gising, mag-hallucinate o mag-imagine ka na ng kung ano-ano. Kaya dapat matulog para may pahinga ang brain natin. Pero alam niyo ba na kahit tulog tayo, gising pa rin ang
brain natin naka-autopilot kumbaga para mag-ayos ng memories, muscles, at organs at mag-release ng hormones. May 4 stages at 2 types ng pagtulog. REM or rapid eye movement at NREM or non-rapid eye movement. 5% ng sleep yung stage 1. Ito yung stage kung saan inaantok ka na. 45% ng sleep ay ang stage 2. Kilala as light NREM sleep. Dito, nagsuslow down na yung body natin. Bumababa ang body temperature, bumabagal ang breathing at heart rate, at naiipon ang long-term memories sa brain. Stage 3 ay ang deep NREM sleep at nasa 25% ito. Dito, parang nasa recovery mode ang katawan at mas bumabagal pa yung body at brain natin. Stage 4 ay ang REM sleep. Ito yung last 25% of sleep at dito tayo nananaginip. During REM sleep, parang gising rin yung levels ng brain activity, breathing, at heart rate natin. Nagaganap ang REM sleep sa second half ng ating pagtulog. Kung kulang ang tulog natin, may negative impact ito. Mas mahirap mag-memorize, magkaka-mood swings ka, at may negative effects sa immune at cardiovascular system ang pagpupuyat. May tanong ako sa inyo, ilang percent ng high schoolers ang wala pang 8 to 10 hours kung matulog? A. 23%, B. 55%, or C. 72%. Ang sagot ay C, 72%. At medyo alarming yung bilang na yan, ha? Kids, bawasan ninyong magpuyat, okay? Nakaka-relax ang matulog. Pero bukod doon, exciting din abangan kung ano yung mapapanaginipan natin. Speaking of dreams, 4 to 6 times tayo kung managinip. Pero 95% ng dreams natin ay nakakalimutan natin pagkagising. And alam niyo ba, 75% sa atin ay nananaginip ng may kulay. Pero nung wala pang mga color TV ay 15% lang. Eh siya, bakit naman minsan may mga panaginip tayo na sobrang weird? Kasi habang tulog tayo, naka-shutdown yung front part ng utak na kumokontrol sa senses natin. Dahil doon, naghahalo-halo sa utak natin ang iba't ibang images, stories at ideas habang nanaginip tayo. Kaya pala weird. Pero nakakatulong ang dream stage sa ating problem-solving skills dahil nakikita natin ang mga bagay sa ibang paraan. I believe! Isang meteorite ang pwedeng naging dahilan ng pagkaubos ng mga dinosaur. Pero araw-araw silang nahuhulog sa Earth. Karamihan sa mga ito ay mas maliit pa sa baseball, kaya wala itong masyadong napipinsala pag bumagsak sa lupa. Ang meteoroid ay kapirasong space rock na pumapasok sa solar system. Nagiging meteor ito kapag pumasok sa atmosphere ng Earth. Meteorite naman ito kung magla-landfall ng hindi nasusunog. Hindi na bago ang makakita ng meteor sa maaliwalas na gabi. Ang mga nasusunog na space metal at rock o mas kilala bilang mga shooting star. Pag ang meteor ay pumasok sa atmosphere ng Earth, pwede itong maglakbay hanggang 130,000 miles per hour. Pero dahil sa atmospheric friction, bumabagal ito. Karamihan sa mga meteor ay nasusunog sa pagpasok sa Earth. Pero halos 500 meteorites ang bumabagsak bawat taon. Ang ilan ay nakarating sa karagatan. Naku, ang hirap hanapin yan. Kaya halos 5 out of 500 lang ang nakuha ng mga scientists. Nagkakaroon ng meteor showers kung may mga piraso ng comets na natatanggal at nahuhulog sa Earth. Sa meteor showers, pwede makakita ng higit sa 100 meteors bawat oras. It's trivia time! Saan makikita ang pinakamalaking meteorite sa planet? A. Buenos Aires, Argentina. B. Namibia, Africa. Or C. Sichuan, China. Kung ang hula mo ay B, Namibia, Africa, you rock! Ang 120,000-pound meteorite na ito ay nahulog sa Earth mahigit 80,000 years ago. Ito ang Hoba meteorite. Nakapreserve ito bilang national monument kung saan to bumagsak. Isipin mo, posibleng dahil sa space rock na bumagsak dito, yung mga higanteng dinosaurs na upos. At sila ngayon ay bato at alikabok na rin. Ang dami ko tuloy naiisip na tanong, in 100 million years, may tao pa kaya sa Earth? Ano na kaya ang itsura ng planeta natin by that time? May mahuhulog pa kayang dambuhalang meteorite? Sa tingin ko, may mga clue na pwedeng makita sa mga batong mula sa langit. Kailangan lang ng mabusising pag-aaral. I believe! Ang pagbahing ay isang protection mechanism. Ang tunog ng pagbahing ay hindi para manakot.
Ang pagbuga ng malakas na hangin at paglabas ng sipon sa ilong ay nagpoprotekta sa katawan mula sa mga foreign invaders. Magsisimula ito kapag ang mga ugat sa lining ng ilong ay nairita ng substance mula sa labas. Pwedeng pollen, alikabok, usok, mikrobyo o anumang bagay na hindi parte ng katawan. Alam ng ilong kung may masamang papasok sa ating katawan, kaya nagpapadala ito ng signal sa lower brain stem at inihahanda ang katawan para sa isang malakas na paglabas ng hangin. Kapag natanggap na ang go signal, ang lalamunan, mata at bibig ay sumasara. Tumitigas ang mga muscles sa dibdib para makompress ang baga para ang hangin, laway at sipon ay puwersahang lumabas sa ilong at bibig. Get ready for another trivia time! Gaano kabilis ang hangin na lumabas sa katawan dahil sa pagbahing? A. 20 miles per hour, B. 60 miles per hour, or C. 100 miles per hour? Kung ang hula nyo ay C. 100 miles per hour ay tama kayo. Kumpara sa ubo na may bilis na 50 miles per hour, ang bahing ay kasing bilis ng bolang binato ng todo. Bukod sa pagiging protection mechanism, ang pagbahing ay nagsisilbi ring reset ng ilong. Nililinis nito ang system parang pag-reboot ng computer. Ang mga taong may allergy ay mas madalas bumahing. Pag kinagat ka ng lamok, ang katawan mo ay maglalabas ng histamine para labanan ang mga allergens. Histamine ang dahilan ng pagbahing. Ito ay nagtitrigger ng allergic reaction tulad ng pag-ubo at paglabas ng liquid sa mata at ilong. Naranasan mo na bang tumingin sa araw at para kang nababahing? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Hindi ito allergen, ito ay tinatawag na photic sneeze reflex o solar sneeze reflex. Hindi sigurado ang mga scientists kung bakit ganito ang nangyayari o kung paano ito nakukuha. Ang pagbahing sa harap ng araw ay tunay nang nakakapagtaka, pero marami pang urban legend ang pagbahing. Di totoong tatasik ang mata mo kapag bumahing ka ng dilat at di rin tumitigil ang tibok ng puso kapag bumabahing. Ang pagbabago sa pressure ay pwedeng magbago ng blood flow sa puso at pwede rin makaapekto sa blood rate, pero di ito hinto. Ang paniniwalang ito ang pwedeng dahilan ng salitang bless you. Noong unang panahon, akala ng mga tao ay umaalis ang kaluluwa sa katawan kapag bumahing at kailangan basbasan ang tao para pigilan ang masamang espiritu na pumasok sa katawan. Isa pang posibleng origin nito ay dahil kay Pope Gregory VI noong 6th century. Binabasbasan niya ang mga bumahing para hindi sila magkasakit.